Hello everyone! For today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng biko na hindi madaling mapanis, maligat at higit sa lahat, syempre masarap. So alamin kung paano ito lutuin dahil pwede mo rin itong gawing pagkakitaan kasi perfect po itong panghanda sa kahit anong okasyon. At patok itong pangbenta ngayong darating na Pasko at bagong taon. So, samahan niyo ako sa pagluluto. Tara, simulan na natin. Una, sa recipe po natin ay gagamit po tayo ng 4 cups glutinous rice or malagkit na bigas. Hugasan lang natin to ng 2 o 3 beses. After nating mahugasan, lagyan po natin ng 4 cups coconut milk or gata. Bali, ito po yung pangalawang piga. Pwede naman na tubig na lang instead na gata. Pero para sa akin, mas malinamnam kapag gata ang isabaw sa pagsaing. And then, haluin lang natin ng konti bago isalang. Ang ginamit ko palang cups na pinangsukat sa malagkit na bigas, ay yun rin po ang ginamit kong pangsukat sa gata. So, isalang na po natin. Lutuin lang natin to. Same lang din sa pagluluto ng ating kanin. After ilang minuto, kumulo na ang ating sinaing na malagkit. So, ako kasi hinahalo ko po ito para pantay ang pagkaluto. Takpan ko lang po itong butas sa takip ng aking pinagsaingan para hindi makasingaw ang init. Hinaan lang po natin yung apoy tulad nito. At habang nakain-in yung ating sinaing na malagkit, gawin naman nating latik ang 2½ cups coconut milk. Bali, ito naman yung ating unang piga. So, hayaan lang muna natin itong kumulo. At kapag kumulo na ang ating gata, mayat-maya na po natin itong hahaluin. Ayan, lumalapot na ang ating gata. Continue lang sa paghalo para hindi masunog ang ilalim. So, nag-start nang namumuo ang latik. Tuloy lang po natin ang paghahalo para hindi malalaki ang magawa or mamuong latik. At ayan, nag-start nang humiwalay ang oil sa latik. Lutuin pa natin to hanggang maging golden brown color ang ating latik. At continue pa rin ang paghahalo para pantay ang kulay ng pagkaluto natin sa latik. So, kapag ganito na, pwede na to. Ayan, ang ganda ng pagkaluto. Nasa inyo na po kung gusto nyo pang medyo toasted or dark pa ang kulay. Pero wag masyadong dark kasi papait na po yan. Okay na to, hanguin na po natin. Ihiwalay lang po natin ang oil sa latik. Pagkatapos, ibalik lang natin ang oil ng latik dito sa pinaglutuan natin kanina. Kasi dito na po natin lulutuin ang biko. And then, maglagay po tayo ng 2 1/4 cups brown sugar. Half lang muna ang ilagay kong asukal. Ilagay muna natin ang sinaing na malagkit. So, kung mayroon kayong muskubadong asukal, ay mas maganda na yan po ang gamitin nyo. At sa asukal po natin, pwede nyo po yan i-adjust. Dagdagan or bawasan nyo, depende po sa gusto nyong tamis. Pero para sa akin ha, tama lang po ang tamis nito. Ilagay na po natin ang natirang asukal. Then, mikos-mikos lang natin. By the way, alam nyo ba na ang mantika ng ating latik, yan ang magsilbing preservative sa ating biko. Kaya hindi agad ito napapanis. Pwedeng umabot ng 2 to 3 days ang ating biko sa room temperature at pwedeng tumagal pa kapag sa chiller ito ilagay. So kapag medyo natunaw na ang asukal, maglagay naman tayo ng crushed peanuts. Kaya hindi na po ako naglagay ng konting salt kanina sa pagsaing natin sa malagkit dahil medyo salty na po itong crushed peanuts na nilagay ko. Ito na po ang magbabalance sa tamis ng ating biko. Pero optional lang po ito. Kung ayaw nyong lagyan or may allergy po kayo sa peanuts, pwede nyong i-skip ito. Mag-add lang kayo ng konti or 1/4 teaspoon salt sa pagsaing nyo sa malagkit para mabalance ang tamis ng inyong biko. Ilagay na po natin ang natirang crushed peanuts. So, sa magtatanong kung anong peanuts ang ginamit ko, ito po yun. Bali, 6 sachet lang po ang ginamit ko. Crack nyo lang po ng konti, huwag masyadong durog. And then, haluin po natin ito hanggang sa kumunat ang ating biko.
Patibayan po tayo dito ng braso. After natin tong maluto, macho na tayo. Charot lang! At habang hinahalo po natin to, shout out po Kina. Tuloy lang po natin ang paghahalo. So, okay na po itong ating biko kapag ganitong nafufold na natin. Tulad nito. O kaya naman makapit na sa ating sandok. Luto na ito, hanguin na po natin. Ilagay lang po natin sa 14 inches plastic bilao na may dahon ng saging. Pwede rin naman na aluminum foil ang gamitin yung pangsapin. Flat lang natin ang taas para pantay ang paglagay natin ng toppings. Maglagay po ako ng toasted sesame seeds. So, tinose ko lang po ito sa kawali ng 2 to 3 minutes or hanggang mag-light brown ang sesame seeds. And then, slice na po natin. Nakadepende na po sa inyo kung ano kalaki ang pag-slice nyo. By the way, sa mga gustong subukan, lutuin ang ating biko, nakalagay po sa description box ang kumpletong sukat ng mga ingredients na ginamit ko at magkano natin ito pwede ibenta. Sa magtatanong kung saan makikita ang description box, ito po yun, click nyo lang yan. After nating ma-slice, ilagay na po natin ang latik on top. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman, please click subscribe and the notification bell. Click all para updated ka once na mag-upload ako ng bagong video. So, ito na po ang ating finished product na biko sa bilao na patok pagkakitaan lalo na ngayong darating na Pasko at Bagong Taon. At kahit hindi naman Pasko at Bagong Taon, ay mabenta ito dahil pwedeng ihanda sa kahit anong okasyon. Take note lang po mga kawais, ang presyo na nakalagay sa description box ay depende pa rin kung magkano ang mga bilihin dyan sa lugar nyo. Kaya much better na mag-costing din po kayo kung magkano ang nagastos or pinuhunan nyo sa recipe na ito. Yan po ay example or gabay lamang na maaari nyong sundin. Ayan ang ating biko. O diba nakakatakam tingnan? Sana masubukan nyo ang ganitong pagluto. I'm sure magugustuhan nyo ito. Tama lang ang tamis, hindi nakakaumay kainin, makunat at hindi pa madaling mapanis. So that's it for today's video mga kawais. Sana ay may natutunan kayo at nabigyan ko kayo ng ideya paano kumita kahit nasa bahay lang. Again, don't forget to like and share this video and comment kung ano ang masasabi nyo or suggestions sa recipe natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panunood. Until my next video, God bless and happy cooking! Bye!